bibig. Sumigaw ng hallelujah. Papuri at magsagasal ng Diyos na buhay. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa umagang ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po ulit ang bawat isa. Hallelujah. Masanay na po tayo, na lagi po tayong, hallelujah, alive po tayong sumamba sa ating Panginoon. Kasi, sa title pa lang po, sa pangalan pa lang po ng church natin, we are awakening. So, dapat gising, hindi po natutulog. Amen po ba? May awaken bang nakapikit? Wala. Di ba po? Ang mga awaken lagi yan, mga lively yan. Amen. Hallelujah. Malakas. Palangiti. Hallelujah. Pagtitingin nga ng katabi kung nakangiti. Hallelujah. Kompleto naman po yung mga ngipin. Kaya labas po yan. Hallelujah. Praise God. Yung walang ngipin nga, pinapalabas, di ba? Glagid. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Praise God. So, salamat sa Panginoon. Sa patuloy na binibigay sa atin na privilege para patuloy po natin siyang masamba at mabigyan ng kaluguran. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, actually, ang word po na i-share ko po sa inyo ay, hindi naman po talaga ito, pero kasi meron po talagang pinag-aaralan para uniform, po yung mga itinuturo at ibinababa po sa bawat churches. Kaya lang, nung time na nag-devotion kami, ang sabi ni Pastor, pwede na po yun na yun. Kaya praise God, hallelujah. Sabi ko, Lord, ikaw ang magsalita at hindi po ako, hallelujah. So, sa umagang ito, nais ko po na makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Lucas, chapter 14, verse 25 to 33. Ayan, sa lahat po ng may mga Bible, makipagbukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 14, verse 25 hanggang 33. Ang sabi po dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Verse 27, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Verse 28, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping ipagpapatapos niyon? 29, baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Verse 30, ang sabi po dito, sasabihin nila na nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. 31, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may isasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Verse 33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So mandali po tayong manalangin. Amang banal na nasa langit sa muli, Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong hininga na ibinigay mo po sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa privilege na binigay mo sa amin upang patuloy ka, Panginoon, na makadaupalad at masamba po namin, Lord God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy, O God, Ama, na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo, ang patuloy, Panginoon, na mangusap sa buhay po ng bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, Lord God, Ama, ng puso, Panginoon, na handang makinig, handang sumunod sa iyo, O God, Ama. Handang sumamba sa iyo, Panginoon, Lord God, Ama. At patuloy, Panginoon, na buksan mo ang aming espiritual na pakinig, espiritual na pangunawa at espiritual na mata, upang patuloy, Panginoon, kami ay makalakad
ayon Panginoon sa iyong panukala, ayon Panginoon sa iyong tawag sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi po ako ang magsasalita, kundi ikaw po, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God Ama. Let your Holy Spirit, Panginoon, na siyang magmanifest sa oras na ito, Panginoon, Lord God Ama. Mamit ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy kami na nagtitiwala sa iyo sa umagang ito. At patuloy ka po namin na pararangalan, sasambahin at itataas sa umagang ito. Sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Palakpak ng Great Awakening. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yung palakpak ng Great Awakening ay buhay. Amen po ba? Gak po ba tayo? Amen! Minsan pa, parinig po ng palakpak ng Great Awakening. Hallelujah! Yung talagang na-awaken dahil po sa salita ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! So, kung titingnan po natin yung verse na binasa po kanina ay very common na po siya. Kung sa mga gamit, gas-gas na po siya masyado. Bakit? Kasi paulit-ulit na po itong itinuturo sa atin ng ating mga leader. Paulit-ulit na po natin to nababasa. Paulit-ulit na din po ito na nire-reveal sa atin ng Panginoon. Pero siguro kung bakit ibinalik ulit tayo dito ng Panginoon, meron pa po ang Panginoon na gustong ipakita sa atin. Meron pa pong gustong i-remind sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, sa sobrang kabisihan po natin sa buhay po natin, hallelujah, nakakalimutan po natin yung mga bagay na dapat ay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. May inaantok po ba? Wala. Ayan, praise God. Oo nga, fresh. Ayan, Amen. praise God. Ang gaganda at ang gagwapo ng ating mga kapatiran ngayon. Praise God. Hallelujah. So, ang pag-uusapan po natin, actually, nung shinare ko po ito doon sa devotion namin is, ang title ko is about sa servant of God. Pero kanina, habang nakaupo ako doon, dinagdagan ng Lord. Ang ano po nito is, how to be a servant of God. Paano po ba tayo magiging lingkod ng ating Panginoon? Hindi po ibig sabihin kasi na nandito na po tayo sa church. Hindi po ibig sabihin kasi na kasama na po tayo sa gawain ng Panginoon. Lingkod na po talaga tayo ng Panginoon. Hindi po. Po, may mga bagay pa po tayo na dapat malaman at sa verse na ito ipinakita po sa atin ng Panginoon. Ano po? So, maaring kung titingnan po natin, lahat po tayo naghahangad. Ano po? Naghahangad na makapaglingkod sa Panginoon. Ano po? So, kung titingnan po natin, ano pa ang pinaka-reason or layunin bakit nandito ka po sa church? Bakit nandito tayo sa church? Bakit tayo uma-attend ng gawain ng Panginoon? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon? At bakit tayo nagpapaturo sa ating mga leader? Ano yung pinakadahilan? Meron po bang dahilan? Hallelujah. So, kayo po ang makakasagot niyan. Kayo at ang ating Panginoon. Hallelujah. So, katulad ng sinabi ko kanina, lahat po tayo nagdi-desire na magpagamit sa ating Panginoon. Gusto po natin maging kagamit-gamit tayo sa ministry ng ating Panginoon. Subalit, bagaman gusto po natin at meron po tayong desire sa ating mga puso na magpagamit sa ministeryo ng Panginoon, meron po pala tayong mga bagay na dapat makita at dapat po itakwil muna. Hallelujah. Bago po tayo gamitin ng ating Panginoon or bago po tayo maging kagamit-gamit, karapat-dapat sa ministeryo ng ating Panginoon, meron po pala tayong mga bagay na dapat itakwil. Dapat iwanan, dapat bitawan, at dapat talikuran. Amen po ba? Totoo po ba yung sinasabi ko or medyo-medyo lang? Hallelujah. So meron po tayong mga dapat bitawan. To be a servant of God. May mga bagay po tayo na dapat nating bitawan. Hallelujah. Kaya nga kanina sabi ko, hindi po sapat na lagi po tayo nandito sa church, na lagi po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon or nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon para masabing tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon. Kasi ang pagiging lingkod ng Panginoon ay meron pong prosesong dinadaanan. No po? At ito po yung proseso. May mga bagay po tayong kailangan iwanan.
Amen po ba? May mga bagay po ba tayong dapat iwanan? May mga bagay po tayong dapat bitawan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nakikita niyo po ba yun ngayong araw na to? Hallelujah. May mga bagay po ba tayong dapat talaga bitawan Mm. para po sa ating Panginoon? So, dito po sa verse na to, meron pa ko 3 bagay na nakita na para maging lingkod po tayo ng Panginoon. Una, sabi po dito, to be a servant of God, we need to deny. Ano po? Alin po ang i-deny po natin? Ang ating mga sarili. Sabi po sa verse 33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Hallelujah. Klarado po, di ba? Malinaw pa sa pinakamalinaw. Amen po ba? Sabi dito, hindi maaaring maging alagad ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang hindi tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, kailangan po natin i-deny ang ating mga pansariling pagnanasa sa buhay. Amen po ba? Amen. Kailangan po natin i-deny yung mga pansarili po nating kagustuhan. Hallelujah. Kailangan po natin bitawan yung mga bagay na nagpapasiyas sa atin, subalit nilalayo naman tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We need to deny ourselves po. I-deny po natin yung mga sarili po natin. To be a servant of God. Para magamit po tayo ng Diyos ng lubusan, mightily and effectively sa kanyang ministeryo, may bagay po tayong dapat i-deny. May bagay po tayong dapat iwanan. May bagay po tayong dapat bitawan. Bakit? Kasi kahit gaano po tayo ka-gifted, gaano po tayo ka-talented, gaano po kataas ng level ng karunungan, ng kaalaman mo sa mundong ito, hallelujah, kung hindi po maayos ang karakter natin sa harapan ng Panginoon, hindi pa rin po tayo magagamit ng Diyos. Nagsasayang lamang po tayo ng panahon. Amen po ba? Hallelujah, mukhang seryoso. Hallelujah. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nagagalit. Natural lang po itong pagsasalita ko. Hallelujah. Nagpapaliwanag lang po. Hallelujah. So, yun po. Kasi kahit gaano po tayo ka-gifted, kung meron po tayong mga karakter, hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Kung hindi po tayo marunong mag-submit sa ating mga leader, kung hindi po tayo marunong magpasakop, hallelujah, hindi po tayo marunong makinig sa sinasabi sa atin ng ating mga leader, sa mga bata, sa mga youth, kung hindi ka marunong mag-submit sa magulang mo, hindi ka marunong makinig sa sinasabi sa payo ng mga magulang mo, hallelujah, paano ka magagamit ng Panginoon? Paano ka itatayo ng Panginoon sa kanyang ministeryo? Hallelujah. Hallelujah. Kung hindi tayo marunong mag-submit sa harapan ng ating Panginoon, paano po tayo lalago sa ministeryo ng ating Panginoon? So, hindi po tinitingnan ng Panginoon kung magaling ka po. Yes. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung maganda ka manamit, Yes. guwapo ka, maganda ka, Yes. Hallelujah. kung may pinag-aralan ka. Hindi po yung tinitingnan ng Panginoon. Yes. Ang tinitingnan ng Panginoon ang puso po natin. Amen. Yung puso na handa pong magpabago. Amen. Yung puso na handa pong mag-submit. Yung puso na handa pong magpasako. Yes, amen. Ano po? Sa ating leader, sa ating Panginoon. Amen. Yun po yung tinitingnan sa atin ng Panginoon. So, in order, para po tayo maging servant ng Panginoon, kailangan po natin i-deny yung mga sarili po. Amen. Hallelujah. 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 Kasi sabi nga 'di ba po ng ating sabi nga na ang ating abang lingkod, sa ministeryo ng Panginoon hindi po tayo dito pataasan. Yes. Pababaan po tayo Yes, dito. hallelujah. Bakit? Si Jesus Christ hindi siya nagmataas. Amen. 'Di ba po? Hindi nagmataas ang ating Panginoon. Nagpakababa po ang ating Yes, Panginoon. amen. Kaya kung magmamataas po tayo, hindi tayo tatagal sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Amen.
Legit po ba yon? Amen. Hallelujah. May tinamaan po ba o may tama lang? Natamaan. Natamaan. Hallelujah. Pero maganda po yun. Amen. Mapalad po tayo kung tinatamaan tayo. Bakit? Kasi yung correction po, protection yan sa atin ng Panginoon. Kapag tinutuwid tayo ng Panginoon, di ba sabi sa kanyang salita, tayo'y kanyang mga anak. Kaya pag walang correction na mula sa Panginoon, hallelujah, magtaka ka na, kanino ka ba anak? Hallelujah. Sino po yung gusto nating maging magulang? Si Lord. Hallelujah. Kung si Lord, praise God. Hangarin po natin na nakokorek tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Hallelujah. Praise God. Kailangan po natin yun. Kailangan po natin, i-deny ang ating mga sarili. Kailangan po natin, hindi po tayo maging ma-attitude sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kasi hindi po tayo dito pa-attitudean. Yes. Pababaan po tayo. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Kasi kahit kami, hallelujah, grabe din ang sometimes pag may nagawa kami na parang hindi sa mission team, ayan, pag kinausap na, Pastor, opo. Hallelujah. Opo. Kasi kailangan natin yung gawin. Kailangan natin mag-submit. Amen. Kailangan natin matutong Yes. i-submit. Bakit? Kailangan natin mag-submit sa Panginoon, sa ating mga leader. Sa mga nangunguna po sa atin. Maging sa mga asa-asawa po. Kung para sa ikabubuti, di ba po pinag-aralan na po natin yun. Kung para sa ikabubuti naman po ng pamilya, mag-submit ka. Asawang babae, mag-submit sa lalaki. Pero ang lalaki dapat mahalin naman po ang babae. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pero pag mali na po yung ginagawa, syempre, asawang babae, magsasubmit po tayo sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, mahalaga po yun. Bakit? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, bakit kailangan po natin na mag-submit, kailangan po natin magpasakop, bakit kailangan po natin i-deny ang ating mga sarili? Kasi sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, kung mabatid ninyo, upang mabatid ninyo ang mabuti at nakalulugod sa Ama o sa Diyos, magkakaroon po tayo ng transformation. So bakit kailangan natin i-deny ang ating mga sarili? Upang mabatid po natin kung ano ang mabuti at nakalulugod sa harapan ng ating Amen. Panginoon. Bakit? Kapag nagawa po natin yun, magkakaroon lang po tayo doon ng transformation. Amen. Magkakaroon po tayo ng renewing of mind. Yes. Diba? Amen. Sabi doon, mahalaga po yun. Kung hindi po natin i-deny yung mga pansarili po nating kagustuhan, yung mga karakter po natin, yung sabihin natin, di ba, yung sa pinag-aaralan, welcome home po. Welcome home po, sister. Ayan, praise God. Hallelujah. Kung hindi po tayo, hindi po natin i-deny ang ating mga sarili. Hallelujah. Hindi po natin mababatid ang mabuti at nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan po natin ang renewing of mind. Kailangan po natin ang totoong transformation mula sa ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo ang magbabago sa karakter natin. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo ang magbabago sa karakter natin. Ang Diyos po ang magbabago sa atin. Amen po ba? Amen. Kasi hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Kahit magsuhi, balintok po kita didi sa hampangan, sa church, hindi po natin mababago ang ating sarili. Hindi po natin mababago the way tayo mag-isip. Hindi po natin mababago the way paano po tayo mamuhay everyday. Only ang Panginoon lang po ang makapagbabago sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos lamang po ang magbabago, makakapagpabago po sa atin. Hallelujah. Amen. Kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin ang presence ng Panginoon. Yes. Kasi sabi nga, apart from God, we are nothing. Amen. Apart from God, we can do nothing. Amen. Yes. Or may magawa man po tayo, may ma-achieve man tayo dito sa mundo. Kung wala po tayo sa ministeryo ng ating Panginoon, hallelujah. Wala po ang Panginoon, hindi po natin kasama. Parang wala pa rin, something missing. Yes. Diba po? Yes. Pero maganda po yung may ina-achieve tayo sa mundo. Kumbaga, kasama natin ang Panginoon. At habang may ina-achieve tayo sa mundo, naglilingkod pa po tayo sa Panginoon. Amen. Yun yung pinaka-the best. Yes. Amen po ba? Amen. Ayan, praise God. So sabi po doon,
To be a servant of God, kailangan po natin i-deny ang ating mga sarili. Sa ayaw at sa gusto po natin. Hallelujah. Hallelujah! Sa ayaw at sa gusto po natin, ang sabi ng Panginoon, hindi po tayo magiging alagad niya kung hindi po natin tatalikdan ang dati po nating pagkatao. Amen. Naalala ko po nung nakaraan, di ba yung pinag-usapan natin, ano po, sabi doon, kailangan na natin hubarin yung dati nating pagkatao. Bakit? Tayo po ay binago na ng Diyos at dahil tayo binago na ng Diyos, meron na po tayong panibagong buhay na dapat po natin lakaran. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kung hindi pa po tayo nakakalaka doon sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, hindi pa po natin dinideny ang ating mga sarili. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan po natin kung bakit ang mga alagad naging, kumbaga, kagamit-gamit sa ministeryo ng ating Panginoon. Kasi dininay po nila ang kanilang sarili. Si Apostol Pablo, di ba po? Paano siya naging dakila sa ministeryo ng ating Panginoon? Kasi dininay po niya yung sarili niya. Sabi niya sa Galatia 2:20, di ba? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Di ba po? Nabubuhay si Apostol Pablo hindi na dahil sa sarili niya. Yes. Kundi nabubuhay po si Apostol Pablo dahil sa Diyos na nagbago sa kanya. Dahil po sa pananampalataya na tinanggap niya. Amen po ba? Amen. So, ganun din po tayo. Yun yung invitation sa atin ng Panginoon. To be a servant of God, we need to deny ourselves. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, mapagalan yung Sister Kani. Di ba? Sabihin natin, mapagalan yung paano man yun. Pero kung naniniwala ka po at nanampalataya ka sa Diyos na nagpakilala po sa iyo, hindi po yan mahirap. Lahat po tayo binabago ng Panginoon. Hallelujah. Huwag po kayong mag-alala. Itong salita ng Panginoon, hindi lang po ito para sa bawat isa na narito, kundi kahit sa amin po, sa akin personally po. May mga bagay din na nire-remind ng Panginoon sa akin na, Karen, meron ka pang dapat baguhin sa sarili mo. Attitude ka pa rin. Hallelujah. Hindi namin yan maitatago. Ako, aminado ako doon. Kaya nga, di ba, may nabuong kanta, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Di ba po? Amen. Hallelujah. Babalik na rin ko naman sana yung kanta. Ayan, pag kinakanta ko yan nababalik tayo. Yes, hallelujah. So, hindi ko nakakantahin. Ano po? Basta may awitin, binabago po tayo ng Panginoon. Kasi ang pagbabago po natin, process. Hindi naman po ibig sabihin, nag-preach po tayo ng ganito ng salita ng Panginoon. Narinig po ninyo, pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, okay na, deny yourself na. Wala na yung dating hindi po. Ano po? Process. Pero wag naman po natin gawin na, ay sabi ni Sister Karen, hindi man agad daw magbabago. Agad-agad. So wag naman po natin gawin yun ha. Parang reason para para hindi po natin i-deny yung ating mga sarili. So, dahil gusto po natin na makapaglingkod sa ating Panginoon, yun po, mahalaga po yun. Una, i-deny po natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Huwag kayong mag-alala, sama-sama po tayo. Yes. Hallelujah. Hindi po kayo nag-iisa. Sama-sama tayo. Ay, yung pangalawa po, na ipinakita dito sa akin ng Panginoon, to be a servant of God, we need to take up the cross. Hallelujah. We need to take up the cross. Amen. Verse 27, ang sabi po dito, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hallelujah. Ano yung papasanin po natin? Yung literal po ba na cross? Papasanin natin? Hindi po. Sabi po dito, kung titignan po natin, sa panahon po natin, ang krus na kailangan po natin pasanin ay hindi na po katulad ng krus na pinasan ng ating Panginoon. Alam ko po, aware ang bawat isa po sa atin dito kung gaano yung hirap, pasakit na pinasan ng ating Panginoong Hesukristo noong siya po ay nabubuhay pa para po sa atin. Di ba po? Grabe yung pahirap, grabe yung pasakit, na naranasan ng ating Panginoon. Pinasan niya po yung krus, di ba? Ang layo ng niya.
ng nilakad niya, tapos pinapalo pa siya, grabing pang-aalipusta sa kanya, ang daming mga pangit na pananalita na sinasabi sa kanya, kung ikaw ang Diyos, bakit hindi mo mailigtas yung sarili mo? Diba? Bakit siya nahihirapan? Bakit siya ano? Kasi para po yun sa atin. Tayo ngayon, sa panahon po natin, ang sabi ng Panginoon, take up the cross. Ano yung cross na yun? Ano po ba yung cross na yun? Take up the cross. Ang ibig sabihin po noon ay yung mag-sacrifice po tayo. Yung willing po tayo magbigay ng effort. Yung willing po tayong i-submit or i-surrender yung mga bagay na gusto po natin. Yes. Yung mga inaambisyon po natin. Yung mga gusto po natin gawin. Gusto po natin abutin. Ibigay po natin yun sa Panginoon. I-surrender po natin yung will natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Taking up the cross, mga bagay na kung saan willing po tayong isurrender lahat sa Panginoon. Amen. Yung desire, yung pangarap mo, yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, yung mga bagay na comfort zone po natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Iso-surrender po natin yung mga comfort zone na yon. Lalo na po sa mga kabataan sometimes, pag nasa loob ng tahanan, ang comfort zone nila, more on, hi. Diba po? Hindi na sila mautusan ng mga pagulang. Napili ka nga rin ng masakit lang, nag-ano pa ako. Hallelujah. Comfort zone po natin yon. Alam niyo po, ang Panginoon, naghirap siya sa krus ng Kalbaryo para po tayo mabuhay. Na dapat sana tayo yung magbabayad ng mga kasalanang ginawa po natin. Pero dahil po sa labis na pagmamahal ng Panginoon, nagpakasakit po siya. Hindi po para sa sarili niya, kundi para po sa atin. Kaya ngayon, ito yung gusto sa atin ng Panginoon, mag-take up the cross din po tayo. I-surrender po natin yung mga bagay na nagpapasaya po sa atin. I-surrender po natin yung mga comfort zone po natin. Hallelujah. Sa mga nanay, sa mga tatay, alam ko po, bawat isa po sa atin, meron po tayo mga comfort zone. Amen po ba? Amen. Ibigay po natin yun sa Panginoon. Yes. Kung may panahon ka, ilang oras ka nagse-cellphone, why not magbigay ka din? Higitan mo pa yung time na ibinibigay mo sa pag-cellphone, higitan mo pa yung time na ibinibigay mo sa Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, nung malapit na po siya ipako, diba? Nung nanalangin siya, diba, sa may Gethsemane, ang sabi niya doon sa mga alagad niya, diba, iniwanan niya, nanalangin siya sa Ama. Tapos pagbalik niya, ano pong ginagawa ng kanyang mga alagad? Natutulog. Anong sabi ng Panginoon? Hindi niyo ba kayang manalangin? Diba? Alis ulit ang Panginoon. Pagbalik niya, hanggang ngayon natutulog pa rin ba kayo? Diba? Hindi nyo ba kayang magawang manalangin kahit ilang oras po bang sabi ni Lord? Isang oras. Isang oras man lang. Hallelujah. Now, ang tanong, ang comfort zone po natin, ilang oras po tayo nagsiselfone? Hapon. Sa isang araw. Hindi po, aminin natin sa, ilang oras po tayo nagsiselfone? Maghapon. Oh. Time to time. Sa maghapon. Tingnan natin, sabihin natin mga 5 hours. Babawasan natin at least mga 5 hours. Hallelujah. So, syempre kaya ang iba may mga workman. So, 5 hours. Sa 5 hours na yon, ilang oras din po ang ibinibigay natin sa pananalangin sa Panginoon. Hallelujah. 5 minutes. Seconds. Ano, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi nyo ba kayang manalangin kahit isang, sinabi ba ng Panginoon 3 minuto? 3 segundo? Di ba hindi? Ang sabi ng kahit isang oras. Hallelujah. Hallelujah. So masasabi po ba natin, kung sa 5 minutes na pananalangin po natin, masasabi po ba natin nagtitake up the cross tayo? No. Nagsasacrifice tayo? No. Hallelujah. Diba nakakahiya po sa Panginoon? Hallelujah. Yeah. Oo, aminado po tayo doon. Aminin. Pakisabi sa katabi, aminin. Aminin. Hallelujah. Sa mga nagtatrabaho, di ba po? Yes, may mga pangangailangan tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan, ng kaalaman, di ba po? Para ma-provide po natin yung mga pangangailangan natin. Pero sana hindi po maging rason ang mga ginagawa natin, ang trabaho po natin, lalo na po sa mga tatay, para hindi po tayo magbigay ng panahon sa Panginoon. Amen po ba?
Hallelujah. Ilang oras ka nagtatrabaho sa buong maghapon? Pag uwi mo ng bahay, syempre, ma, be, love, di ba? Kape, di ba? Rest ka na. So, after mo ba magkape, after mo kumain, after mo magpahinga, ano gagawin mo? Matutulog ka na. Eh, syempre, pagod. Ilang oras naman po yung para kay Lord? Run na. Sabi ni Sister Teresa, maranda. Hallelujah. So, sabi ng Panginoon, to be a servant of God, kailangan po natin i-take up ang cross ng Panginoon. So, sa pag-take up po ng cross ng ating Panginoon, may mga bagay tayong dapat i-surrender. Amen po ba? Amen. Willing dapat tayo i-give up yung mga bagay na gusto po natin, alam po natin na magpapalayo sa ating Panginoon. Kung mag-stay po tayo sa comfort zone ng ng ating mga sarili, malalayo po tayo sa Panginoon. Kaya pag may gawain, darating po tayo sa church, yung dating ganyan yung katawan pa. Hallelujah! Maglalakad tayo. Diba? Maglalakad tayo gano'n na parang akala mo, ilang sako yung bit-bit niya sa likod. Diba? Or kahit nakangiti, sometimes marunong mag-handle. Ano po, sometimes, ano po, sister, hello, pero, hallelujah, pag may discerning po ang kaharap mo, wala po tayong maitatago. Amen po ba? Sabihin man po natin sa hindi, kitang-kita po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabihin po sa kapatid, huwag magtatago. Hallelujah. Huwag po tayo magtatago. I-surrender po natin. Ibigay po natin sa Panginoon yung mga bagay na nagpapahirap po sa atin. Alam niyo po, kung bakit po tayo nahihirapan, kasi tayo po yung nagpapahirap sa sarili natin. Yun po yung katotohanan. Hallelujah. Kung bakit po tayo nahihirapan, dahil tayo po mismo yung nagpapahirap sa sarili natin. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon, ang plano niya sa atin ay para tayo mapabuti. Hindi po sinabi ng Panginoon, anak, ang plano ko sa iyo, mapasama ka. Diba? Masumpa ka. Mamatay ka. Hindi ganun ang sabi ng Panginoon. Ang plano niya, diba? Jeremiah 29:11. Ang plan po ng Panginoon is to prosper us. Diba po? Ang pagpalain tayo. Amen. Ano pa? Ang bigyan po tayo ng pag-asa. Hallelujah. Kaya lang naman po tayo nahihirapan kasi ayaw natin mag-take up the cross. Lord. Hallelujah. Alam nyo po, example ko po sa inyo yung sarili ko. Dati po ako, ganito din po. Nasend din po ako sa Calbayog, Samar. So, meron po dati tayo doon gawain sa Allen, Samar, and then sa Calbayog po. So, dumating po sa point na yung family ko, kailangan po ako. Hallelujah. So dumating po sa point na bagaman may sinasabi ang Panginoon, sabi niya sa akin yung sa Timothy, ang sabi niya doon, anak, ipaglaban mo yung pananampalatayang tinanggap mo. Pero dumating talaga sa point na binitawan ko po yun kasi nag-stay ako sa comfort zone ko. Hallelujah. Binitawan ko yung pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. And after ko bitawan yun, grabe, hallelujah, kung sa iniwanan parang ako sa dagat, hindi ako marunong lumangoy, grabe, mamamatay na ako, buti na nga lang, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mahabagin, kinuha ulit ako ng Panginoon. Kasi kung hindi po, wala po ako ngayon dito sa harapan niyo po. Kung hindi po, hindi ako kasama sa mission team po. Hallelujah. Kasi ayaw ko bitawan yung comfort zone ko. Nandun na sana. Di ba kaya sabi ko kanina, para gamitin tayo ng Panginoon, kailangan natin i-deny yung mga sarili po natin. Hindi ako marunong mag-deny ng sarili ko. Lord, ganito ako. Lord, ganito ako. Lord, ganito ako. Lord. Hallelujah. Nagmamatigas ako sa Panginoon. Ayaw kong mag-take up the cross. Ayaw kong mag-sacrifice. Hindi ako willing. Ano po? Na mag-submit, magpagamit sa Panginoon. Kaya nang ginawa sa akin ng Panginoon, hallelujah. Nag-struggle po ako ng bonggang struggle. Hallelujah. Na halos parang
kung sa malulunod na, di na talaga, yung parang, Lord, ano na, last minute na, oh, yun na. Talagang naano ka na. Lunod ka na talaga. Pero praise God, dahil meron po tayong Diyos na makapagid. Hallelujah! So, yun po yun. Para maging servant po tayo ng Panginoon, take up the cross. Amen po ba? Ibigay po natin yung para sa ating Panginoon po. Para magamit po tayo ng ating Panginoon. Actually, kung tutuusin, wala pong mawawala sa atin. Bakit? Makakatiwala lang naman po tayo ng Panginoon. Kaya dapat maging good sana tayo na steward ng ating Panginoon. Huwag po natin angkinin yung mga bagay na hindi naman po talaga hindi naman po talaga pag-aari natin. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, ipagamit po natin ito sa Panginoon. Like, di ba po, Moses, di ba? Na ano ba yung meron ka? Ano ba yung hawak mo? Anong meron ka? Di ba? Ano sabi niya? Lord, may tungkod ako. O, di ba? Anong ginawa ng Panginoon sa tungkod? Ginamit yun para gumawa ng milagro ang Panginoon. Ngayon, kapatid, anong meron ka? Hallelujah. Magamit po natin yan sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So, yung pangatlo po, na nakita ko po dito sa salita ng Panginoon, to be a servant, kailangan po natin mahalin ang Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Mahalin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po sa verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Klarado, ang sabi ng Panginoon, hindi tayo magiging alagad niya. Ano po? Kung meron po tayong iniibig ng higit pa kaysa sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi po masama na magmahal po tayo. Hindi po masama mahalin mo yung asawa mo. Alagaan mo yung asawa mo. Alagaan mo yung anak mo. Alagaan mo yung mga taong nagpapahalaga sa'yo. Hindi po yun masama. Hindi po masama, napahalagahan po natin ang ating pamilya. Yung mga taong nagpapahalaga din po sa atin, hindi po yun masama. Ang mali lang po, ay magiging masama lang po yun kung inibig po natin sila ng higit pa sa ating Panginoon. Alam niyo po, sometimes, ang family, kung bakit po dito nabanggit yung ama, yung anak, yung ina, yung kapatid, sometimes ang family ang ginagamit ng Diyos, ng kaaway, para tayo po dayain. Lalo na po sa mga tinatawag ng ating Panginoon para gamitin sa kanyang ministeryo. Yung may mga revelation ng Panginoon, may mga confirmation ng Panginoon. Sinasabi, anak, ito yung gagawin mo. Anak, ito yung plano ko sa'yo. Anak, ito yung tawag ko sa'yo. Hallelujah. Sometimes, ang family po natin ang nagiging reason why hindi po tayo nakakapagpatuloy. Why sometimes ginigive up po natin ang ministeryo ng ating Panginoon. Ako nangyari po yun sa akin. Hallelujah. Ginive up ko po ang ministeryo ng Panginoon kasi sabi ko kailangan ako ni Mama. At nang umuwi po ako dito 2019, hallelujah, nag-take ako ng responsibility na hindi naman po dapat. Kaya kahit hindi pa po ako nag-aasawa noon, wala pa po akong anak, naranasan ko na po mamuhay na parang asawang lalaki, na parang asawang babae, na parang nanay na mayroong mga anak. Kailangan ko mag-provide ng pangangailangan, finances, pagkain, damit, lahat. Kasi lahat ng inalagaan ko, kailangan po nila ng pagkain, kailangan nila ng pera, kasi mga estudyante po sila. Pero alam niyo po, habang nag-aalaga ko, grabe yung hirap ko. Bakit? Kasi yung mga karakter na mga inaalagaan ko, hirap na hirap ako kasi yung foundation, hindi ako ang nag-foundation sa kanila. So, grabe yung struggle ko. Iyak ako ng iyak, Nay, kasi ganito. Balik ako ng balik kay Pastora Nanay. Nay, anong gagawin ko, Nay? Ganito kasi yung nangyari, ganito. Paano ko sila, aalagaan? Paano ko sila i-reach out? Paano ko sila kakausapin? Paano ko sila ikukorek? Parang ganon. Pero, hallelujah.
along the way nakita ko ang sarili ko na parang, Lord, ang layo na, parang hindi na talaga, wala na talaga, hindi na ako makakabalik sa ministeryo ng ating Panginoon. Pero praise God! Sabi ko nga kanina, ang Diyos po natin ay Diyos na makabagay. Pero wag po natin gagawing access po yung yung pagiging mahabagin na ay sabi ni Sister Karen, mahabagin daw si Lord. Pwede pa ba na daw? Di ba po? Hindi po dapat. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po dito, ang sabi ng Panginoon, hindi po tayo magiging alagad niya kung ang mamahalin po natin ng higit ay ang mga bagay na nandito sa mundo. Hindi po yun masama. Binigay yun sa atin ng Panginoon para maging masaya po tayo. Kung may asawa ka po ngayon, may mga anak ka po, binigay yan sa iyo ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon maging masaya ka po. Maging masaya po tayo. I-appreciate po natin yon at pasalamatan po natin ang Panginoon. Maging grateful po tayo doon. Pero wag po sana maging dahilan, ang mga bagay na binigay sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para hindi kanya magamit sa kanyang ministeryo. Para hindi kanya maging tagapaglingkod. Amen po ba? Amen. Hallelujah. May inaantok na po ba? Hallelujah. Hindi po masama na mahalin natin sila. Hindi po masama na pahalagahan natin, i-provide sa mga tatay, i-provide po ninyo yung pangangailangan ng family nyo. Hindi po yun masama. Tama po yun. Good po yun. Kasi ang mga tatay, nilikha po kayo ng Panginoon para mag-provide. Ang mga nanay naman, nilikha kayo ng Panginoon para magbigay kayo ng ilaw sa loob ng tahanan. Nilikha kayo ng Panginoon para alagaan yung mga asa-asawa po ninyo. Alagaan, turuan, ang mga anak po ninyo. Hallelujah. Na lumaking merong pagkatakot sa ating Panginoon. Pero hindi po nais ng Panginoon na ipa-priority po natin ang family natin kumpara po sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw na wala po dapat tayong ibang higit na mamahalin kundi ang Panginoon. Hindi po sinabi ng Panginoon, wag mo nang mahalin ang asawa mo. Wag mo nang mahalin ang mga anak mo. Nag-asawa ka pa. Diba? Pero, di ba sinabi yan ng Panginoon? Di ba napakabuti ng Panginoon? Napaka-fair po ng Panginoon. Hindi po natin sabi, ang daya mo naman, Lord. Pinaasawa mo ako, tapos sabi mo, Di ba? Kasi sometimes ginagamit ni Satan ang family natin para hindi po natin makita ang kalooban ng Diyos. Para masira po, para, kumbaga, i-deceive tayo. Hindi natin maunawaan ang plano ng Panginoon. Minsan nga, pa nag-away kayo ng asawa nyo, may prayer meeting tayo, hindi kayo a-attend. Hallelujah. Di ba? So, ano po yun? Anong kingdom ang isinusulong natin doon? Hallelujah. Hallelujah. Di ba legit po yun? Pag may kasamaan po tayo ng loob, sometimes kahit may gawain, compromise ang gawain ng Panginoon. Bakit? Di ba? Dinidisip tayo ng kaaway. Samantala, kung titingnan po natin ang loob ng church, hindi naman po mga perpektong tao ang narito. Yes. Bakit nandito tayo sa church? Kasi alam po natin sa sarili natin meron tayong problema. At kailangan po natin magpaayos. Dahil ang Diyos na narito po na kumikilo sa ating kalagitnaan ay Diyos na perpekto. Amen. Hindi po tayo perpekto, pero meron po tayong Diyos na perpekto. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Pero minsan madalas nakakalimutan natin kapag ang emotion. Hallelujah. Diba? Ang emotion na nanguna. Ay, hindi na, ulit na ako. Hallelujah. Proud na ang adlaw ko. Diba? Pag morning, good morning. Nakalimutan mo mag-devotion. Nakalimutan mo mag-pray kahit 1 hour. Hallelujah. Pag-iisip mo yun, diba? Tapos linggo, ay, di na ako masimba. Proud na ang adlaw ko pa, no? Diba? Nauna na yung pagalit sa mga anak. Sa mga nanay, alam ko yun kay, naranasan ko po yun. Na sometimes, bilis na ang pabagal kumilos. Hallelujah. Diba? Ang oras time na. Tapos na dapat. Hallelujah. Dapat nakaready na pupunta na tayo ng church. Kailangan iba. Ano pa doon sa nagkakape po lala sa isang tabi. Diba? May maliligo. Ang tagal nakaupo. Ang lamig
Kasi, di ba? May mga ganong moment. Hallelujah. Kung asan yung araw ng linggo na kailangan uunahin ng Panginoon, ay unahon ko muna yung nalabahan kay ba? Wala na ako sulutan mamaya. Di ba? Bukas wala na. Eh, may Sabado naman. Hallelujah. May gabi naman para sa nalabahan. Amen. Di ba po? Kaya nga kanina sabi ko to deny ourselves kanina, di ba po? Kailangan natin ang renewing of mind. Bakit? Kasi pag hindi transform yung ating kaisipan, hindi po na-renew yung kaisipan po natin, hindi natin mababatid yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung mabuti at nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya, imbis na yung time na para sa Panginoon, priority po natin yung labahin. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaya lang ang inuna mo, seek ye first the labahan. That's why the labahan will be added unto you. Yes, hallelujah. Amen po ba? Seek ye first your problem. That's why your problem will be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, di ba po? Pero kung inuna po natin ang Panginoon, kung priority po natin ang Panginoon, kung mahal po natin ang Panginoon, hallelujah, hindi po natin ipagpapalit yung manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Hindi po sinabi ng Panginoon, ano po sabi po sa Matthew chapter 27, 22, verse 37. Wait lang po, hanapin ko po. Sabi po dito, sa Matthew chapter 22, verse 37. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ano sabi po dito? Ibigin ang Panginoon ng Buong puso. buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sinabi po ba ng Panginoon, anak, ibigin mo ako ng kalahating puso mo? Di ba po? Hindi sinabi ng Panginoon kalahati. Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ako ng buong puso. Amen. Sa mga nanay po natin, tanungin po natin, bakit mo po naging ang asawa po ang asawa mo ngayon? Hallelujah. Papakasalan mo po ba ang asawa mo? Or magiging asawa, sasama ka ba sa kanya kung hindi mo siya inibig ng buong puso? Diba hindi? Walang nagmamahal na kalahati ang puso. 50-50. Kamatayong ka po sa di ba? Hallelujah. May nagmamahal po ba ng 50-50? Wala. Hospital. O, di ba? Ang may 50-50 lang po, laman po yan ng ospital. Pero yung nandito tayo sa labas, hindi po tayo nagmamahal ng 50-50. Hallelujah. Nagmamahal po tayo ng buong buo, di ba, Sister Edna? Di ba mahal mo po si Brother Mike ng bongbo? Hallelujah. Ako ganun din po. Nagpakasal ako sa asawa ko kasi mahal ko po siya ng buong buo. Hallelujah. Pero syempre, mas higit yung pagmamahal po sa Panginoon. Hallelujah. Alam niya po yun. Ang mga yun, nakikita nila yon. Kapag during nasa gawain, kahit mag-boyfriend pa lang po kami, girlfriend noon, pag nasa gawain kami, hindi niyo po kami makikita na lapit-lapit po sa Kasi, yun, napag-usapan namin yun. Pag nasa gawain tayo ng Panginoon, huwag kalapit ng lapit sa atin. Sabi ko sa kanya. Kasi hindi yun panahon para sa atin. Panahon yun para sa Panginoon. Huwag nating pagnanakawan ng Panginoon. Yung gawain para sa Panginoon, magsa tayo ng time para sa atin. Kaya lang nung magde-date kami, naalala ko, hallelujah. Sabi ni nanay, wala na tayo sa ng mundo. Nagprago na tayo, di ba? May transformation na. Narenew na po tayo, di ba ba? Bago na yung kaisipan natin. Kasi sabi natin, hindi na tayo kasama dyan sa trending sa mundo. Na pag magka-relasyon, magdi-date-date, di ba? Kung saan-saan pumupunta, kakain sa labas, kung saan. Alam niyo po kung saan kami unang nag-date? Sa loob ng church. Anong ginawa po namin? Naglampaso po kami. Hallelujah. Hallelujah. Sabi natin, wala na yan. O, di ba? Kumuha kayo doon ng Madrid Kakao, maglampaso kayo sa loob ng church. Lampaso po kami. Yun yung unang date po namin. Hallelujah. And never po kami nag-date yung sabi Matsari, wala po. LDR lang po talaga kami. Hallelujah. Pero praise God. Kasi napakabuti po ng Panginoon.
Hallelujah. So, balik po, bakit napunta na tayo doon? So, balik po tayo doon. Ang sabi ng Panginoon, mahalin po natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Hindi po sinabi ng Panginoon, mahalin mo ako anak ng kalahati mong puso, kalahati mong pag-iisip, kalahati mong kaluluwa. Ano na kita dida? Ano yung pababakal na karne? Yung pabakal man po 1/4. Media po. Diba? Hallelujah. Praise God. Hindi po yun. Ang sabi ng Panginoon, mahalin natin siya ng buo. Amen. To be a servant of God, mahalin po natin ng buo ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasama po ng pagmamahal po natin ang ating pamilya. Hindi po yun gusto ng Panginoon na pabayaan. Ay, sabi ngayon ni Sister Karen, mahalin ngayon ng buo si Lord. Kaya, pero may lugod na sa church. Pero may lugod sa gawain. Talagang, grabe yung eagerness. Uy, may ano po tayo, may gawain. Saan naman po yung gawain natin? Sasama po ako. Tapos, yung asawa, malaman-laman mo yung mga anak nagre-reklamo. Si mama ngayon, Damon ngayon nagaluto na sa balay na. Puro na lang ngayon sa ministeryo ni Lord. Hallelujah. Pag-uwi ng asawa mo, Han, may gawain kami. Bala ka na magtimpla, kape mo dyan. Nagmamadali na ako, maliliit na ako. Hindi po ganon. Na pa? Hallelujah. Ibigay pa rin po natin yung pinaka-the best sa family po natin. Amen po ba? Amen. Ibigay po natin yung pinaka-the best sa family natin. And ibigay din po natin yung pinaka-the best para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin, may reason ba tayo para umayaw? May reason ba tayo para sabihin, Lord, saka na ako maglilingkod? Diba? Wala. Wala po tayong rason. Lord, saka ko na ikaw mamahalon kapag kuha ng family ko. Pag okay na. Kasi minsan sabi na, Lord, saka na ako susunod kapag lahat na kami nakakilala sa Panginoon. Kapatid, kapag hindi ka gumalaw, hindi makakakilala ang family mo sa Panginoon. Kapag hindi ka umakbang ng isang hakbang, hindi makakakilala ang family mo sa Panginoon. Bakit? Sa iyo magsisimula yung salvation ng family mo. Hallelujah. Kami po ng mga mission team, akala nyo po perfect ng family po namin. Hindi po. May mga dinidil din po kami. Kaya lang, kalakasan po namin ang nasa ministeryo ng Panginoon. Hallelujah. Kung bakit po kami nakakatayo, kasi ang family po namin, yung mga family namin na hindi pa po nakakasama namin sa paglilingkod sa Panginoon, inspirasyon po namin yung kung bakit po kami nagpapatuloy. At bakit po kami nagpapagamit sa Panginoon? Kasi naniniwala po kami at nananampalataya kami na darating ang panahon, sila po ay dadalhin din ng Panginoon. Sila po ay makakasama din po namin. Kaya huwag mong antayin na, saka na pag-perfect na ang family ko. Hallelujah. Pwede umabot na ang kamatayan. Hallelujah. Diba? Nagabot na si kamatayan, susundoon ka na ni kamatayan. Di pa na perfect ang family mo. Hallelujah. Kaya, pag may mga problema po tayo sa loob ng bahay, isipin mo, Lord, process in it. Process in it. Lord, salamat, process talaga in it. May ginagawa ka. Diba? Sabi nga, may ginagawa ang Panginoon kahit hindi po natin nakikita. Yes. O, diba? Minsan may mga answered prayer tayo, hindi natin alam. Kung hindi sinabi ni kapatid, "Uy, di ba prayer request mo yun?" Di ba po? Sometimes hindi tayo nagiging aware. May mga prayer request tayo na tinugon na pala ng Panginoon pero hindi tayo aware. Hallelujah. Di ba po? So, hallelujah. Praise God. So, sa umagang ito mga kapatid, patuloy po tayo na in-instruct ng ating Panginoon na para po tayo maging servant niya, maging totoong lingkod ng Panginoon, kailangan po natin una i-deny ang ating mga sarili. I-deny po natin yung mga pansarili po nating kagustuhan. Yung mga pansarili po nating hangarin. Ano po? Pangalawa, i-take up po ang cross ng ating Panginoon. Hallelujah. Nawiling po tayong lumabas sa ating mga comfort zone. Nawiling po tayo magbigay ng panahon sa ating Panginoon. Nawiling po tayong isurrender yung mga bagay na nagpapasiya po sa atin. Hallelujah. Alam ko po ang mundo, everyday may binibenta po sa atin. Everyday meron po siyang, meron po siyang
tinitinda sa atin, meron po siyang pinapakita sa atin, ano po, para ma-receive tayo. Pero ito ang sabi sa atin ng Panginoon, kailangan po natin i-take up ang cross. Amen. Kailangan po natin maging willing na mag-sacrifice para po sa ating Panginoon. Kasi kung ang Panginoon nga po nagsakripisyo sa atin, how much more pa po tayo? Sino ba tayo para hindi magpakumbaba sa paanan ng ating Panginoon? And lastly, to be a servant of God. Mahalin po natin ang ating Panginoon. Kapag yung mahal po natin ang pamilya po natin, ang mga taong pinapahalagahan po natin at gusto natin sila, buong family natin, makasama natin sa paglilingkod sa Panginoon, mahalin po natin ang ating Panginoon ng higit pa sa mga bagay na ino-offer sa atin dito sa mundo. Sabi ko kanina, hindi masama ang magmahal po tayo. Hindi masama ang magpahalaga po tayo ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero sa habang minamahal, pinapahalagahan po natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hayaan po natin. Huwag po natin hayaan na hindi, kumbaga higitan nun ang pagmamahal natin sa Panginoon. Dapat sa buhay po natin, ang priority po natin ay ang ating Panginoon. Hallelujah. So hayaan po natin na sa umagang ito ay dumulog po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At tayo po ay lumapit sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, alam ko po ang salita ng Panginoon ay napapanahon. Kung may mga bagay